Yon mga masters, bali 8 videos, araw-araw tuwing umaga na po tayo mag-a-upload. Maraming salamat sa mga solid kong masters dyan na patuloy pa rin na sumusuporta sa aking mga ina-upload na kwento o videos. At sa mga hindi nag-skip, maraming salamat po sa inyong lahat. At mag-iingat po kayo palagi and God bless. Magandang gabi mga masters, bali ngayon po ay 8 videos po ma-upload ko po sa aking YouTube channel. Tama nga mga masters, 8 videos nga po ma-upload ko. Yon, what's up mga masters? Nandito na naman tayo sa panibagong araw, panibagong kabanata na naman ang pagsasama-samahan natin ngayon guys. Bali mga masters, kung bago ka pa lang po sa aking YouTube channel, please click the subscribe button, lalong-lalo na po yung notification bell guys, para maging connected pa rin tayo sa isa't isa at maging updated kayo sa mga susunod ko pang video. Bali mga masters, bago natin umpisahan ng kwento ay mag-shoutout po muna tayo para sa mga solid nating tagapakinig. Shoutout kay Eric Francisco at shoutout kay Fernando Jimeno. Yun na nga mga masters, no? Bali hindi na ito patagalin. In 3, 2, 1, let's go! Mga master, 8 video na ang mapapakinggan nyo everyday, 4 sa umaga at 4 sa gabi. Salamat mga master. Nang pag-usapan ang tungkol sa Xiaotao, tumanggo ang mga alagad ng sekta ng nihilist kaugnay ng mga gawain ngayon. Minsan ang prejudice mismo ay ganito, kapag akala nila ikaw ay ganoong klaseng tao, saka lahat ng kaldero ay ihahagis sa iyo, minsan kahit na ang katotohanan ay ilagay sa harap nila, kusang hindi nila papansinin, naniniwala sa kanilang sariling pagtatangi. Bagamat mahirap hulaan ang mga katotohanan, ang mas masama ay ang puso ng mga tao. Ang pag-iisip ng mga tao ay mas komplikado at mapanganib. Guro, naniniwala akong hindi ganoong tao si Aaron. Nakita muli ni Chen Shuang ang Aaron. Nasa masalimuot na mood siya at hindi na makaka-recover ng matagal. Ngunit nang marinig niya ang kanilang sinabi, biglang nagising si Chen Shuang at nagmamadaling ipanginon si Sanyong ng may pagkabalisa. Younger martial sister, may matandang kasabihan na nagnanakaw ka ng karayom noong bata ka at ginto kapag lumaki ka. Hindi mo nakita ng sarili mong mga mata si Xiaotao. Hindi ka naniniwala sa sinabi mo. Ngayon ay nakikita na natin ito sa ating sariling mga mata. Hindi ka na ba naniniwala dito? Oo, nakababatang martial sister, kailangan mong maunawaan ang katotohanan ng pagpapalaki ng tigre para sa gulo. Sa nihilismo, kung hindi mo siya tinulungan, paano siya nakatakas? Wala nang talamak na pangingidnap sa mga kababaihan ngayon. Wala ring choice si Yunfeng kundi ang umiling. Nagmamadaling tumingin si Chen Shuang kay Master Sanyong. Nang makitang nasa dilema din siya, tumingin siya kay Aaron. Natural, umaasa siyang maipaliwanag ni Aaron ang ilang salita. Nakangiti lang si Aaron. Kung tutuusin, kung gusto mong magdagdag ng krimen, bakit wala kang salita? Bukod pa rito, hindi kailanman hinamak ng Aaron na magpaliwanag sa isang grupo ng mga hindi mahalagang tao. Sa mundong ito, ang Aaron ay maaari lamang magpaliwanag sa isang tao, iyon ay si Ivory. Para naman sa iba, walang pakialam ang Aaron. Ngumiti si Chong Chin Shuang, na maaaring ituring na unilateral na paliwanag ni Aaron para sa kanya. You're undercover, hindi ba? Aaron nakita ang kahinahunan sa tabi ng mata, light voice way. Oo, undercover ako. Kailangan ka naming parusahan lahat sa lahat ng immoral na ginawa mo. So, nakipag-alyansa kami sa tamang grupo at inayos namin ang palihim. Naging undercover si Miss Payben. Ang layunin ay upang tapusin ang iyong bayang tinalakan sa isang iglap, okay hindi mo ba iyon inaasahan? Anong ibig mong sabihin dyan? Malumanay at galit at kakaibang paraan. Sa mga mata ng Banayad, matagal nang inihanda ang kanyang plano. Napakaraming tao sa grupo ni Lie Chengzhou, kaya nakuha na nito ang atensyon ng kanang bahagi. Kapag nagsama-sama ang ilang maliliit na sekta, maaaring hindi ito pinapahalagahan ng iba, ngunit ang kanilang mga interes ay pantay-pantay. Dahil ang mga maliliit na sekta mismo ay walang sense of existence. Kung maaari silang magtulungan upang manatiling mainit at gumawa ng isang bagay na magpapatibay sa kanilang reputasyon, ito ay isang bihirang magandang bagay para sa sinuman. Ito ang kanilang pinakamahusay na pagkakataon upang maging sikat. Sa makatuwid, nagtipon sila upang bumuo ng isang pansamantalang alyansa.
Dahil sa kanilang katalinuhan at magandang background, sila, bilang Temporary Alliance Commander, ay nagplano ng buong undercover rescue incident. Ngunit masyado siyang sabik sa tagumpay at kita, at ipinagmamalaki niya ang kanyang sarili, kaya hindi niya ito pinag-isipang mabuti. Hindi bababa sa kumpara sa Eren's cognition, ito ay mas malala. Obviously, hindi lang ito ordinaryong kidnapping case. Sa makatuwid, ang basement ay isang pawn lamang. Ang tunay na behind the scenes ay dapat man lang matrace sa Tianlong City. Sa kasamaang palad, ang kahinahunan ay tila hindi nakayanan ng mahabang panahon, at ipinaalam sa kanyang sariling mga tao ng maaga, na nagdulot ng takot. Bagaman posible para sa kanya na magligtas ng higit sa 400 mga batang babae ngayong gabi, maglalagay din ito ng isang sumpa sa hinaharap. Kapag nangyari ang aksidenteng ito, ang tunay na behind the scenes ay magiging mas maingat lamang sa hinaharap. Halos imposible para sa kanila na matunten ang mga pahiwatig at makapasok sa lumang butas. Ngunit sa mata ng kahinahunan, ito ay isang perpektong laro, at napakakampante. Para sa Aaron salita, natural na galit na galit. Ano? I saw through your tricks. Ngayong galit ka, naiisip mo ba talaga na kapag nataman mo ang iba ng walang muwang, maiisip mo na napakatalino mo? Kung oo, gagawin ko ang gusto mo. Anyway, ang plano ko, ay naging matagumpay, magiliw mapagmataas walang kapantay, ang ugat ay hindi naglagay ng Aaron salita sa mata. Aaron ilong isang mapait na ugong, talagang hindi alam kung saan nanggaling ang tiwala sa sarili. Kagiliwan, walang kalokohan ang hayop na ito. Papatayin ko ang hayop na ito. Maaari mong iligtas ang mga tao at ipaunawa sa iyo ang kapangyarihan ng aking double-faced swordsman. Tingnan mo ang kutsilyo, may biglang tumunog, at pagkatapos, isang hakbang pasulong, direktang sumugod sa Aaron. Sa harap ng nasa katanghaliang gulang na lalaki, si Aaron ay walang pagpipilian kundi ang umiling, ngumiti ng mapait at umiwas. Ano ang ibig mong sabihin? Hindi ka ba lumalaban? Hinamak mo ba ako? Double kutsilyo lalaki isahit hindi, bumalik sa katawan, galit na boses sa Aaron paraan. Kahit na ang mga taong ito ay may ilang mga depekto sa IQ, ang Aaron ay hindi basta-basta pumapatay ng mga inosenteng tao. Maganda ang ginagawa nila. Ang Aaron ay natural na walang gustong gawin sa kanila. Sa harap ng taong Shuangdao na nagmamadaling umakyat, umiiwas pa rin ang Aaron, ngunit makikita ng lahat sa eksena na masyadong malaki ang agwat ng lakas sa pagitan ng dalawang panig. Ang lalaking may dobleng espada ay puno ng malalaking lalaki, ngunit ang Aaron ay nagtatago sa mga ulap at hangin. Nang makita ang sitwasyong ito, sumali rin ang ilang miyembro ng Right Path Minor League. Gayunpaman, kumpara sa Aaron ngayon, ang mga taong ito ay hindi maaaring maging karibal. Kung ayaw silang hawakan ni Aaron, natakot siya na isang galaw lang ay mapahiga silang lahat. Ang mukha ni Ye Gucheng ay nagyelo. Hindi niya nakikita ang aso ni Aaron na parang liwanag ng ulap at malinaw ang hangin. Para sa kanya, siya lang ang makaka-enjoy sa ganitong klase ng treatment. At saka, walang ibang kwalipikado, guro, hindi namin kayang panatilihing nasa panganib ang tigre. Ngayon, kailangan kong alisin ang ugat ng kasamaan para sa tamang paraan. Sa gayon, nagmamadaling lumabas si Ye Gucheng. Masasabi kong napakabilis ng pag-unlad ni Ye Gucheng. Kung ikukumpara sa huling laban, halatang mas malakas na ngayon si Ye Gucheng, na siyang pangunahing dahilan din ng kanyang kasiyahan. Gayunpaman, Aaron halatang mas mabilis pa sa kanya ang masasabi mo. Pagkaraan ng ilang round, umiiwas lang si Aaron, lalo na kapag sumama si Ye Gucheng, isang master na katulad niya, naglalakad sa harap ng Aaron at iniistorbo siya. Si Ye Gucheng ay talagang ang susunod na patay na kamay, kung gaano nakamamatay na galaw kung paano darating, ay tiyak na magiging sanhi ng pagkamatay ni Aaron, ngunit siya nalungkot siya nang humarap siya sa langaw na papatay sa kanya. Tumalikod siya at pinakawalan ang kanyang galit, at agad na pinaalis ang ilang tao sa kanyang kamay, na malamig na tumingin kay Ye Gucheng, tanga. Sa tingin mo ba hindi ako maglalakas loob na patayin ka? Sa oras na ito, malamig ang mukha ni Aaron, may hawak na mahabang espada, at ang kanyang enerhiya ay pinakawalan. Ang galit na iyon ay nagdulot pa ng bagzo ng hangin. Bilang karagdagan, ang gwapong mukha ni Aaron ay nagmukhang isang gwapong Diyos ng digmaan. Sa Zhengdao Minor League, ang puso ng ilang kababaihan ay umaalon at nalulungkot.
Kung ang taong ito ay wala sa paraan ng Diablo, gaano kabuti. At least, may chance sila. Si Ye Guocheng ay pinagalitan ng Aaron bilang isang tanga. Siya ay isang mapagmataas na tao na maaari lamang tumanggap ng pulot na salita, ngunit hindi makatanggap ng masasamang salita. He grinned his teeth and stares at Aaron. How dare you call me a fool? Anong qualifications ang meron ka? Dead trash. Dead slave. Aren't you stupid? Sinasayang mo ang oras mo sa pakikipag-away sa akin. Anong ginagawa mo dito? Malamig na sabi ni Aaron. Si Master Sanyong ay pinaalalahanan ni Aaron, at agad na naunawaan. Gamit ang kanyang kamay, mabilis niyang inutusan ang kanyang mga disipulo na buksan ang bilangguan upang iligtas ang mga tao. Elder Marshal Brother Ye, ang sinabi ni Aaron ay makatwiran. Nandito kami para iligtas ang mga tao. Huwag kang umibig sa digmaan. Tumikim si Qin Shuang sa oras na ito. Tumahimik ka at iligtas ako. Ang tungkulin ko ay alisin ang Diablo at ipagtanggol ang daan. Aaron, kalapiteng mababa ang lipad, mamatay na tayo. Galit na umiinom ang dahon ng Gusiti, patungo sa Aaron pagkatapos ay direktang dumaan. Inis, biglang uminom si Aaron, at ang kanyang katawan ay biglang kumislap ng gintong liwanag, at ang kanyang kamay ay puno ng lakas. Dahil kailangan mong mamatay, huwag mo akong sisihin sa pagiging walang awa. Ngunit nang itataas na ni Aaron ang kanyang kamay at bigyan si Guocheng ng isang nakamamatay na suntok, biglang may dumaan na figure Ye Guocheng gamit ang kanyang espada. Qin Shuang, panipi, narito ito. Pagkatapos makita ang magandang anino sa harap ng Aaron, ang alyansa ni Zheng Dao ay nabigla. Bagamat maraming tao sa alyansa, tiyak na isa si Qin Shuang sa iilang backbone forces. Bukod sa magandang hitsura, bida rin siya sa pansamantalang alyansa. Sa oras na ito, kapag inatake ni Ye Guocheng ang Aaron, bigla niyang itinigil ang kanyang pag-atake at kahit na direktang lumaban kay Ye Guocheng. Bahagyang nagulat din si Aaron, at mainit ang kanyang puso. Ilang beses nang sumulong si Qin Shuang. Bagamat ang Aaron ay hindi katulad ng Aaron, sa mata ni Aaron, ang pakikitungo kay Ye Guocheng ay isang piraso lamang ng cake. Gayunpaman, ang pag-uugali ni Qin Shuang ay nagpapainit pa rin sa Aaron, na siyang pangunahing dahilan kung bakit palaging tinuturing ng Aaron si Qin Shuang bilang isang kaibigan. Nang makita si Qin Shuang na nagmamadaling umakyat, ang mukha ni Ye Guocheng ay mabangis at galit. Siya ay lumaban at malamig na umungol. Qin Shuang, nababaliw ka na ba? Alam mo ba kung ano ang iyong ginagawa? Ngayon, tutulungan mo ang mapahamak na basurang iyon. Tinutulungan mo ang malupit, alam mo. Ilang babae ang kailangan mong makitang mamatay sa kanyang mga kamay bago siya pumayag na sumuko. Panipi, kinuyam ni Qin Shuang ang kanyang mga labi, hindi nakinig, ngunit sinubukang salakayin si Ye Guocheng. Pinalo pabalik ni Qin Shuang si Ye Guocheng gamit ang isang espada, at sumigaw ng malakas. Aaron bahagyang isang leng, binawi ang lakas sa kamay, ipinilig ang kanyang ulo, isang palad ang dadaw sa tamang paraan ng pagbukas ng alyansa ng mga tao, at pagkatapos ay ang buong tao ay diretsyong tumakbo palayo. Sa proseso ng paglipad palayo, maraming iniisip si Aaron bagamat alam niya na si Qin Shuang ay isang mahalagang disipulo ng nihilismo, kahit naharangin niya ang espada para sa kanya, hindi niya gagawin. Mag-alala tungkol sa kanyang buhay, alam din ni Aaron na sinasayang ni Qin Shuang ang kanyang hinaharap at kinabukasan, kaya't kahit na makatakas siya sa parusa, mawawala ang kanyang puso at hindi. Malilinang gawin lamang na mas magulo ang eksena, kaya, ang paglalakad ay ang pinakamakatwirang pagpipilian, mga babae noong mga oras na iyon. Sa pasukan at labasan ng mansyon, maraming sigawan at patayan. Ang mga alagad ng matuwid na alyansa at ang mga bantay ng asyenda ay matagal nang nag-aaway. May mga bangkay sa lahat ng dako, at ang lawa ay kinulayan ng pula sa liwanag ng gabi. Sa labas ng manor, mabilis na umalis ang Aaron. Sa halip na bumalik sa inn, lumipad ang Aaron sa bakanteng lane. Tiyak na, sa sandaling siya ay nahulog, mayroong isang magaan na tunog sa likod niya, at pagkatapos ay isang malamig na inumin, tumigil ka. Pamilyar sa kakaibang halimuyak, alam ng Aaron kung sino ang darating. I know that nihilism is a big blow to you, but Aaron, you still have me. Bakit ba gusto mong madapa at agawin ang mga inosenteng babae kasama ng mga demonyong iyon? Sa pagtingin sa likod ni Aaron,
Ang mga mata ni Qin Shuang ay puno ng kalungkutan. Bagamat ayaw niyang maniwala na kinidnap ng Aaron si Xiao Tao sa simula, kailangang aminin ni Qin Shuang ang katotohanan ngayong gabi. Ang Aaron ay nahulog at nakakuha ng mga ninakaw na kalakal. Kung hindi ka naniniwala, kailangan mong maniwala. Nang marinig ito, si Aaron ay natigilan at nadismaya, kung gayon, bakit mo ako gustong tulungan? At tulungan mo ako sa aking hinaharap. Panipi, dahil, Aaron, gusto kita. Kinagat ni Qin Shuang ang kanyang mga ngipin, tumingin kay Aaron at sinabi. Yun na nga mga masters, no? Bali panibagong kabanata na naman yung natapos natin ngayong gabi. Muli, maraming salamat po.